ano? So hello, magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. Ito po yung property na locate natin dito. Ito po, Sagingan. Ito, may isang niyog. Yan. So bali ang property pong ito ay 1 hektarya lamang po. Ito na po yan. So parang kapantayan po siya. So yan, may kalapit bahay tayo dyan. So ito po ang kanyang right of way po sa madaraanan simula dun sa cemented road. So bali ang title po nito ay OCT, updated ang tax. Libutin po natin. So ayan po yung kalapit bahay. Ibang property na po yan yung may kubo dyan. Ano sila dito, parang patuhan yan. May alaga siyang mga pato. So yun ang kagandahan dito sa property ito, dahil nga medyo malayo siya sa mga kabahayan. Kagandahan nito ay pag-aalagaan ng pwedeng magbabuyan, kambing, manok, layer. So yun po yung kanyang pwedeng mga possible dito. Yung po bagang hindi naman makakapinsala, o yung mga livestock na nakakapinsala sa mga kalapit bahay, dito nyo po pwedeng gawin yun. Pwede kayo dito kahit taniman lang, o yung talagang ideal po dito ay yung babuyan. Yan, may mga naglalabas naman po dito ng mga produkto. So yan po yung kanyang laman ng property. Yan, Sagingan. Tapos yan po, may mga tanim na niyog. So, although mga bata pa siya, pero kita nyo naman po yan, halos train doon pataas, kasi ito pantay. Ayan, nandun. So may tao naman din po dito, yung katiwala po nung may-ari. Tapos yan puno na yan, yung maganda na yan, sako pa rin po yan. Yan, parang may mga ano doon. Kita ko po dito yung parang pugad ng mga ibon. So ito po, ang sukat lamang po nito ay 1 hektarya lamang po. Updated naman po yung tax nito. Yan. So maganda yung taniman dito pababa. Ang ganda. Pagpunta nyo doon sa taas ay pantayan din naman po. Pero dito kita naman na po natin yung kanyang area. So bali, usapan po tayo sa presyo. Ang benta po ng seller nito ay 600,000 po. So bali parang 60 pesos per square meter po ang bentahan ng may-ari dito sa property niya po. So medyo reasonable naman siya, kasi maganda naman yung kanyang kanya namang property. Hindi siya bangin, hindi rin siya sobrang pag dito yung bundok. Kaya ideal siya talaga siya sa mga livestock. Pwede naman po magtaniman dito, kasi kita naman natin maganda yung lupa niya. Ang dami nga yung tanim saging, saba. Ayun po. So may kubo din naman. So hindi na tayo mahihirapan sa pagkuha ng tauhan ng mga ngalaga ng property. Yan. May din naman po ito ng tubig. May ilog daw po dito sa kalapit sa property. So yun, kaya kagandahan niya talaga sa livestock. May painom, may maiigiban. So yun, kasi yun isang magandang So ayan po, kita niyo naman doon pataas
Yan, malinis nga po yung kanyang property. Ito paano kita, wala siyang yung sobrang madaming kakahoy na matatakluban. Kaya yun, bagay ba, parang bagong tanim lang naman po yung kanyang niyog. Ito yung kubo ng parang caretaker. So yun naman po ay alam din po nila na binibenta itong property. So ito po, papunta tayo doon sa nasa sakop niyang ilog dito sa property. So dito may nakita tayong sampalok. Ayan, may fruit bearings din naman, isang puno. Ayan po, may ilang fruit bearings, mangga, ay mahogany. Ayan. Dito po yung kanyang ilog na pinag-iigiban nila. Ito po ay boundary ng property. So ibig sabihin kalapit. Ayan po, may pinagtatabuan. Ang ganda oh. Oh, malinaw. Ganda ng ilog ano. Oh, ayan si Kuya Ronnie po oh. Ganda ng ilog ano. Oh, kapag nalinis lamang po ito oh. Ayan, may mga rock formation pa. Ayan yung property niya. Oh, di ba? So, affordable talaga ito. Magandang investment ito. Ano kuya? Mura pati. Tsaka nabanggit din po ng caretaker sa amin. At kasi natanong ko po about sa kuryente. Anong ginagamit nila dito bilang ilaw. Solar lamang po ang kanilang ginagamit. Pero yung karatig dito sa property, yung kalapit po dyan, may bahay po dyan na may linya daw po ng kuryente yan. So ibig sabihin po, dito sa papasok natin ng property, possible na magkaroon din tayo ng source ng kuryente dito. Kumbaga maglilinya lang po tayo simula sa labas o saan sila nakikonnect, papasok po dito sa property niya. So yung kanyang property namang ito, napapansin ko naman ayon sa aking survey, may mga nakakakuha nga kagaya po nitong kubo na ito. Bukod na po yan, ito lang po yung nasasakop ng 1 hectare papunta dito. Yan. So ayan po, parang ginagawa talaga nila, alagaan ng manok, taniman ng mga gulay, saging. Yan po. Yan po yung bahay na sinasabi po nila. Parang doon po. May yan. kuryente na sariang bahay. May linya ng kuryente daw po dyan. Ikarapit naman ng property yan. Oo. Kalapit na no. So ayan, ito lang yung property. May makukunan tayo ng source ng kuryente. Dito na. May ilog pa tayo. Ang ganda ng ilog. Ang saya madam. Oo. Mga may tanim na. Ayan pong ilog niya oh. So ayan po yung sitwasyon ng kalsada natin lalo kapag maulan. Ayan po, talaga naman po. Pero accessible naman po ito ng 4 wheels. Depende na lang po sa 4 wheels o yung mababa lang. Kaya kailangan natin dito yung medyo mataas-taas. Malaki ang gulong. So ito po yung cemented road. Papasok dito, medyo rough road pa. Yan, ito yung cemented road. Tapos yung right of way niya ay dito po, papunta dun sa property. So ito pong binuksan na ito. Ito talaga po yung proposed na right of way. Meron naman na po itong perma sa abogado. Kaya po ganyan po talaga yan. So hindi pa lang po napupunduhan, pero at least talagang sure may papel yung right of way natin dito. So puntahan na po natin yung property. Ito na, ayan po yung sitwasyon ng kanyang right of way sa ngayon. Simula dyan hanggang dito, dun pa naman po. So ito po yung ating madaraanan kung sakaling bibistahin natin yung property. So binibidyo ko na po ngayon para at least kita nyo, mapagdesisyonan nyo na sa pagpunta nyo dito ay ma-expect nyo na ganito talaga yung daan sa ngayon. Pero ito po, ulitin ko po, ito po, itong daan na ito, right of way, ay may kasulatan po ito.
sa abogado. Maputi ka na. Okay, papunta po sa property. Meron tayong madadaanan, ito pong ilog na ito. Papunta doon po. So, ganun pa rin po. Ano pa rin po ito ng right of way. Kasi may property po doon sa dulo na nabili ng foreigner. Nagpahanap ng right of way. At tinrace yung mga owner itong mga nadaraan ng property. Nagkaroon sila ng kasunduan na magkaroon ng right of way simula doon sa cemented road papasok po doon sa kaniyang property. So aprobado naman po yun. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Layaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.